like a river, as dark as it is deep. Night after night the past slips in and gathers on my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of his memory. Sweet memories, sweet memories. He slipped into the silence of my dreams last night, wandering from room to room, his turning on each light. His laughter spills like water from the river to the sea, and I'm swept away from sadness, clinging to his memory. Sweet memories, sweet Isang punong-puno ng pagpapalang hapon ang nais kong iparating sa lahat ng mga taga-subaybay na ating programa Sweet Memories, Talakayin at iba pa dito sa Kakampi Online. Every Friday po ito, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, at sana po ako ay inyong samahan. At para po sa ating mga kaibigan na naririyan, diyan lang po kayo at dito lang ako hanggang 3:00 ng hapon. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, narito po ang ating panalangin. God in heaven, you are the wonderful creator of everything there is. Because you have made everything there is, Father, lead us to where your abundance lies. You have filled the earth and sea with all the good things we need to make us comfortable and happy. You have placed them here for our use. You have offered to them in return for so little, just that we seek your kingdom and its righteousness. Help us to use whatever talents we have to gain security and prosperity. Help us to use whatever things we own in the right way, so as to increase them. Heavenly Father, bless us with success and good fortune. Bless our homes with happiness, our work with plenty, and our fellowship with love and cheerfulness. And as we rise from this prayer to you, dear Father, grant that we may carry that wonderful feeling of your greatness right into our work and life, knowing that success and good fortune cannot help but be ours. Amen. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe.
Okay, medyo makulimlim ang ating panahon sa labas. Oo, bagyang makulimlim, ano? Mabuti naman. Para naman tayo ay medyo hindi nangangamba, no? Kahapon po ay napakalakas ng ulan sa aming lugar, ano po? Para pong merong bagyo na dumaan. Lalo na doon sa may Taytay, ano po? Nandiyan po kasi ako kahapon at inantay ko na magsara yung yung tindahan ng aking anak. Ayan. Hindi kami nakapagsara kaagad dahil malakas ang ulan at doon sa nadaanan namin may mga natumbang mga puno. Imaginein po ninyo, ano po. At talaga namang napakadilim. Sabi ko, itong ganitong kadilim na iyon at lakas ng ulan, dapat talaga hindi humihinto po yung mga sasakyan, ano po. Para nang sa ganon ay maiwasan po nila kasi talagang mabablind po sila, talagang hindi nila makikita yung yung takbo, yung kalsada, hindi nila po makikita. Ayan. Talagang napakalakas ng ulan kahapon at nang tumigil ay nag-brown out sa kanilang lugar. Ayan. Bakit ba ganun, no? Yung ibang parte ay merong ilaw at samantalang doon sa kanilang parte naman na merong mga natumba, talaga naman inabot na ako ng mag-aalas 8, no? Talagang hindi pa rin po nagkakailaw. Yan. So, ngayong araw na ito, ano po? June 16, meron na lang pong nalalabing 198 days sa taong 2017. Nako, ang bilis, ano? Parang kailan lamang yung 365 days natin ay 198 na lang. Imagine niyo yan. Ganyan po kabilis ang ating mga araw. Ano po? Ganito kabilis ang paglipat ng araw. Ang oras natin, 24 hours, napakabilis din pong talagang parang kakagising mo pa lang, mamaya lang, gabi na naman. Ayan po. Kaya nga po ang lahat natin mga ginagawa, dapat po talagang pinag-aaralan po natin yan. Lalo na po yung pinagpaplanuhan nating mabuti, lalo na po kung ang ating gagawin ay para sa ating mga kinabukasan, para sa ating pamilya, na makabubuti para sa lahat. Ano po? Okay, tingnan natin ano ba ang mga nangyari noong panahon na ito, ngayong araw ng June 16. June 16, 19, ito pala, hindi 19, 1582, humingi ng pondo para sa pagpapatayo ng mga kumbento at seminaryo si Governor Ronquillo de Peñalosa sa hari ng Spain. Dahil mabilis sa pagsagap ang paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Yun, tama nga naman, ano? Talagang kung titingnan nga naman natin, napakarami talaga ng mga Kristiyano. June 16, 1950, idineklarang city ang Iligan at Cabanatuan. June 16, 1951, itinatag ang National Movement for Pre-Election, NAMPREL. June 16, 2003, 4 katao ang namatay sa bagyong Egay sa Bicol at Eastern Visayas. June 16, 2006, inatasan ni President Gloria Macapagal Arroyo si Budget Secretary Rolando Andaya Jr. na maglabas ng 1 billion pondo para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang gamitin sa pakikipagyera sa Communist Party of the Philippines o at New People's Army. Yan, CPP at NPA. So, noong mga panahon na yon, ang ating mga kalaban, CPP at NPA, ano po? Yan, ako po. Ngayon, maute. Ay, nako. At kung ano pa. June 16, 1784, ipinagbawal sa Holland ang pagsusuot ng orange na damit. June 16, 1884, binuksan ni sa Coney Island ang kauna-unahang roller coaster. June 16, 1903, itinatag sa Detroit, Michigan ang Ford Motor Company. June 16, 1944, napatent ni Marvin Camras ang tape recorder. Hindi na uso ngayon ang tape recorder, ha? Iba talaga, iba na. June 16, 1963, nakapaglakbay sa space si Valentina Tereshkova
Tereshkova. Yan. Isang Russian. June 16, 1977, naging president ng Soviet Union si Leonid Brezhnev. At ang kasabihan sa araw na ito, learn as much as you can while you are young, since life becomes too busy later. Oh, tama yan. Learn as much as you can while you are young, since life becomes too busy today. Okay. At para po, tingnan po natin yung ating sign ng ating, yung logo ng ating character at realidad. Ayan. Sundan natin yan ang ating So, yan po ang ating kasabihan. At susundan po natin yan sa ating karakter at realidad. Okay, yan nga. Kasabihan, kailangang matuto tayo hanggang sa kaya nating mga pag-aralan. Bakit po? Pabago-bago po hindi po kinakailangan na kaming, lalo na yung mga may edad na rin, dapat makipagsabayan din yan na makipag-aral sa mga kabataan ngayon. Ano po? Kaya pagdating ng mga panahon na nagkakaedad na, talaga namang nagiging malawak ang kanilang mga pangunawa, yung mga kabataan natin habang maaga, mag-aral ng mag-aral. At wag puro, puro po, kasi iba yung nakikita ko ano po, kahit saan po ako pumunta, ang nakikita ko pong hawak, mga cellphone at kung ano-ano pong mga laro ang nakikita ko na kanilang ginagawa. Alam po ba ninyo, ayan, nako, na kung minsan po talagang wag naman po kayong magagalit, nakakabobo po yung yung pag puro laro na lang ang ating gagawin. Okay lang po yung yung nagiging alert sila. Pero pagdating po doon sa ibang halimbawa, subject na sa school, hindi na laro 'yon, nagiging mabagal ang kanilang responde, ang lagi nilang iniisip yung gagawin nila doon sa laro na kanilang iniwan doon sa kanilang cellphone, Dapat ho kasi tayong mga magulang ay nililimitahan ho natin ang ating mga anak doon sa paggamit nila ng cellphone, lalo na po alam natin kung ano po yung kanilang mga ginagawa. Nagse-cellphone, naglalaro, okay lang po, naglalaro, kaya lang po hindi rin po iyan sapat na basihan para pawayaan natin ang ating mga anak. Kasi unang-una, nagbakasyon na, yun na lang ang kanilang ginagawa, yun po sa nakikita ko pong mga obserbasyon, maging sa aming tahanan, puro cellphone ang hawak. Ultimong yung aming bunsoy, si Mary Alexa. Hi, Mary Alexa. Wala pala siya sa bahay ngayon, mamaya pang alas 6. Imagine po ninyo, alas 12 hanggang alas 6 po ang pasok niyan. Elementary pa lang po yan, grade 2. At ang mga bata po ngayon, sa nakita ko pa rin at napapagmasdan ko, yung pong mga pinag-aaralan po ng mga ngayon, ng mga grade 1, grade 2. Parang na ho yan yung mga mataas-taas na grade na ho yan. Yung mga grade 5 na po yung mga ganyan. Ngayon talagang napaka aga ng kanilang pag-aaral ng mga sa math, sa reading, mga ibang-iba na po talaga. Hindi katulad po nung sa amin noon. Pero naman, nung mga unang panahon naman, mga kapanahunan naman ng aking mga mamsi noon, yung mga ipinanganak ng mga 1930s, Pagka ikaw magaling ka sa English, pwede ka nang mag-teacher. Elementary pa lang. Kung ikaw mahusay magsalita ng English, teacher ka na, pwede na. Pero siyempre, ibang-iba naman ngayon, talagang habang paunlad ang ating mga siyensya, iba-ibang mga gamot, paunlad ang ating pag-aaral sa eskwela. Nakakalito para sa mga edad namin, Kaya kailangan kaming mga may edad na, tayo pong nagkakaedad na rin, talagang dapat makipagsabayan dyan sa mga batang iyan na nag-aaral pa rin at patuloy na nag-aaral kasi kailangan pa rin natin na matutunan kung ano yung kanilang mga ginagawa,
kailangan lagi po tayong kumbaga sa cellphone, kailangan po mag-update din tayo, na po. So yan po ang ating piniga ngayon. Learn as much as you can while you are young, since life becomes too busy. Dahil sa sobrang kabisihan po natin na yan, ha. At yung mga anak natin, sinasabi ko po, paalala lang, pagbawalan po natin or limitahan ang paggamit kasi po unang-una dyan, masisira po dyan ay ang kanilang mga mata. Ayan, ha? Sobrang radiation ang kanilang nakukuha sa cellphone, sa TV. Yan. Lalo na't kung yung cellphone ay hawak nila, halos hindi na binibitiwan, ha? Okay. At tayo po ay merong magandang awit. Sunod-sunod na lang natin ang ating mga awit. My heart, a gift of love. I give to you my lips, a gift of love, a gift of love that lasts and lasts forever through eternity, a gift of love. I give to you my life, a gift of love. I give to you my soul, a gift of love, a gift of love. We last and last through all the years that come and go, a gift of love. My life, a gift of love. I give to you my soul, a gift of love, a gift of love. We last and last through all the years that come and go, a gift of love. Okay, batiin po natin ang ating friend Vicky Custodio. Hi, may problema ang kanyang cellphone. Palitan mo na yan, friend. Pag sweldo mo, palitan mo na, ha? Si Ernita Santos, hello, maligayang panonood po sa inyo. Yan, nakakatuwa, nakaka-share tayo. Ano po? At diyan ka lang, friend. Ang ating pong kaibigan, Vicky Custodio, ay may programa po siya sa Bigwas Radio, diyan sa FM Radio, diyan sa Palawan. Yan. At nakikita ko na masaya ka, friend. Kaya, hi, friend. O, yan. Good luck at matagpuan mo ang masayang mga, ayan, masaya diyan sa iba pang lugar. Ayan. Hamo. Sana makarating tayo diyan, ano? Okay. At syempre,
sa ating mga ginagawa ngayon, basahin po natin ito, paalala, ano po, kahit po medyo uulan-ulan po tayo, no? Pag tumindi po ang sikat ng araw, syempre po yan, ingat pa rin tayo. Kasi lalo na yung mga bahay, mga gawa sa light materials, pagkatapos luma pa, madali pong nagsisiklab yan. Kaya lalo pong doble ingat ang ating gagawin. At kung kaya kahit sa gabi, kung nagba-brown out, ano po, iwasan po natin na kayo po ay magtirik ng kandila doon sa mismong kumuha po kayo ng lata, diyan nyo po ilagay yan para pagka natunaw ng gusto po yan, pwera ng matumba yan, tiyak, libreng-libre po kayo na ligtas. Magigising kayo sa umaga na walang problemang nangyari. Ano po, isahod nyo po sa lata, no? Yung mabababang mga lata na ganyan, o kaya yung mga lata ng sardinas or na lagyan nyo po ng mga butas yung mga paligid, para yung ilaw niya, ayan, meron pa kayong homemade na ilaw nyo, no, di ba? Yung lampara, parang ganyan. Lagyan nyo yung ilaw doon, mula doon sa mga butas-butas na yan, nandoon, lalabas doon at sisilip ang liwanag. Kaya kahit madilim, meron kayong dim light na safe. Dahil nandoon sa loob siya ng lata, yung kandila natin, kung ano man yung mga pagsisisindahan nyo, ilayo ang mga posporo at baka po yung mga bata natin, medyo may kalikutan, madampot po yung mga posporo na yan. Kaya ingat lang po. Sabi nga nila, di baling manakawan ng 10 ulit, huwag lang po tayong masunugan. Kaya lang, syempre, mag-iingat din po kayo, lalo na't kung kayo po may mga, yung mga possession ninyo, talagang pinaghirapan nyo po, di ba? Kahit na tayo mga poor, alam nyo, meron tayong mga natatanging mga gamit na dapat pinaka-iingat-ingatan natin, no? Para huwag manakaw. Pag namamasyal kayo dyan, nako, usong-uso din naman yung snatching, Yung, ayan, katulad niyan. Kakasweldo lang nung kahapon. Ano ang ibig sabihin? May pera kayo ngayon. Kaya wag dalhin lahat ang mga pera ninyo, no? Ilagay po ninyo yan sa hindi nyo dadalhin lahat o kaya yun doon sa safe na lugar sa inyong bag, gamit, para hindi po yan basta nai-snatch, ha? Baka mamaya kagaganda ng inyong mga wallet dyan, agaw tingin yan, agaw yan. Sa tingin ng agawin na kagad dyan, napakarami po ngayon. Yung mga gustong magkapera ng kanilang hindi pinaghirapan ng matagal. Kaya yung mga sumasahod na ganyan ng mga 15 at katapusan, yan ang mga pinagbababantayan. At ang inyong mga cellphone, wag po ninyong ipagwawagay-wagay, papagwagay-wayan. O kaya kayo po nagse-cellphone na ganyan, nandoon kayo sa naglalakad kayo, ayan, mamaya adios, babu ang inyong cellphone, Kaya kailangan po talagang palagi tayong nag-iingat. Alam naman natin, kaya po tayo nakakapundar ng mga bagay-bagay dahil sa ating paghihirap, pinaghihirapan, pinagsisikapan. Huwag po nating basta papabayaan na ito ay mawala na lang ng ganon-ganon. O dili kaya ay yung masisira dahil sa ating pagiging lousy o sa ating pagiging walang ingat, talagang kailangan pakaingatan po natin ang lahat ng mga bagay, lalo na't napapakinabangan po natin ng tamang-tama, o ibig sabihin, lubos nating napapakinabangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. So, isa uling awitin. My
that worship you, these lips that say I do. All these are yours alone. I give them all to you, they're all I own. I know they may not be so much to offer you, and yet all this I own will show my love for you. My prayer each night and day, my thoughts in every way. The Lord above has known, they all have been for you, you're all I own. I know they may not be so much to offer you, and yet all this I own will show my love for you. My prayer each night and day, my thoughts in every way. The Lord above has known, they all have been for you, you're all I own. Okay, ang oras po natin ay 1:33 ng hapon at bago po tayo magpatuloy, narito po ang ating commercial. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Okay, yan po ang ating commercial. Sa ika-24 na araw na bakbakan sa Marawi, yan po, 100 na ang nabubulok na bangkay na nakakalat doon. Siyempre, talagang mananatiling nakakalat yan. Paano? Siyempre, matatakot ang mga tao na kunin yung mga nandiyan dyan. Ikaw ba, maputukan kaya dyan, no?
makakasama ka dyan sa mga nakakalat na bangkay na yan. Kaya sana po ang panalangin po natin, sana po ay matapos na ito at ang mga Maute Brothers, yung grupo nila po, sana po ay matauhan na hindi makukuha ang lahat ng kanilang mga layunin sa paggawa ng kaguluhan. Ayan, at pagpatay. Yan ha. Paano naman? Ano ba yan? Kung ano man ang kanilang mga ginagawa, tingnan po natin. Tinatayang aabot sa 100 na ang nabubulok na bangkay ang nagkalat sa Marawi City, kaya't pinangangambahan na ang pagkalat ng epidemya sa lungsod na ngayon ay nasa ika-20 araw na ng pagbabakbakan dyan po sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng Maute Terrorist Group. Sa report, sinabi ni Sia Antonio Aljong mula sa team ng Rescue and Relief Operation ng lokal na pamahalaan na nasa 100 na nga po ang mga bangkay na nagkalat doon at hindi pa rin nare-recover sa iba't ibang panig ng lungsod. Ayon naman kay Brigadier General Restituto Padilla, spokesman ng AFP, na ang mga nagkalat na bangkay na hindi pa nare-recover sa pinaghalong mga terorista at mga sibilyang naipit po sa bakbakan. Ayan, ha. Sinabi ng opisyal na sa kasalukuyan ay prioridad ng tropa ng gobyerno na masagip ang nasa mahigit 1,000 hostages na naiipit pa doon sa bakbakan. Ayan, managugutom na rin po ang mga yan. Siyempre, alam nga naman papakainin yan yung mga, yan ng mga taong nanggugulo. Samantalang sa mga lugar na kanilang kinukubkob ay kinukuha nila kung ano man ang mga makukuha nila dyan, mga pagkain, damit, kung ano man yan na mapapakinabangan ng grupo nila. Ano po, sana naman matauhan na. Kung hindi naman po, sana masawata na yung mga rebelding yan sa pamamagitan ng makuha sila, mahuli, no? Dahil meron din namang nakapatong na gantimpala sa ulo ng mga iyan. Sana ay makipagkaisa na ang mga taong gusto ng kapayapaan. Kung mananatili po tayo sa kaguluhan, ano na? Hindi naman siguro kayo nag-iisa lang sa buhay. Hindi naman siguro kayo isinilang na sumulpot na lamang sa buho. Siyempre meron kayong mga kamag-anak, kapatid, may magulang kayo. Sana naiisip po ninyo yan. At yung pong mga nangangako sa inyo, yung mga kinukuha kayo, inaalok kayo dahil sa kahirapan na kayo ay kikita, kayo po ay babayaran ng ganito, basta sumapi lamang kayo dyan sa mga ganyan. Huwag po ninyong paniwalaan yan. Mas gusto nyo po ba yung kayo po ay hinahunting ng mga otoridad o kayo kaya ay mapambala dyan sa digmaan na katulad na nangyayari dyan? Gusto nyo po ba na magluksa ang inyong mga mahal sa buhay dahil po sa mga pangyayaring ito? Bukod doon, sila po ay siyempre nangangamba rin na kayo din ay mapatay. Kahit na po anong kaguluhan ang naibibigay ninyo, siyempre may mga nagmamahal po sa inyo. At yan po ang dapat nyong isipin. Nang sa ganon, kayo po ay makipagtulungan upang makuha natin ang kapayapaan po. Sa loob ng 24 na araw na ito, imaginein lamang po ninyo, marami na rin po ang nangamatay. Pagkatapos yung pong mga pagkain ng mga bata dyan, baka isa dyan, mga kapatid ninyo, di ba, anak ninyo, sana po magbago na po kayo, magbalik loob po kayo sa kapayapaan. At ito, Maute bomber na aresto sa CDO Cagayan de Oro. Ano po? Kanina binasa ko yung CDO Alam niyo po ba, ang pumasok agad sa akin, yung Carne Norte. Ang sarap noon. So, Maute bomber na aresto sa Cagayan de Oro. Na-aresto ang isang pinaghihinalaang bomber ng Maute Terrorist Group nang maharang ito sa barangay Makasandi, Cagayan de Oro City, kamakalawa ng umaga. Kinilala ni Brigadier General Gilbert Gapay, spokesperson ng Martial Law Implementation sa Eastern Mindanao Commission, ang nasakoting suspect na si Muhammad Nosim Maute, 22. Gumagamit siya ng mga alias na Abu Jad, Romato at Almahid na umano ay pinsan ng Maute Brothers.
Sinabi ng Gapay na si Mohammed ay kabilang sa mga personalidad na ipinaaresto kaugnay sa kasong rebelyon sa lungsod ng Marawi na nasa mahigit 3 linggo na nga po ngayon sa kasalukuyan. Batay sa ulat, bandang alas 7 ng umaga nang masakote si Muhammad sa Santa Cruz Barangay makasanding ng lungsod na ito. Ayan. Nakumpiska sa suspect ang isang peking identification card ng Mindanao State University. Ayan, nagkukunwari pa silang mga estudyante. Kung hindi po ninyo sila makikilala basta, pero alam po ninyo, meron pong mga tao na madali pong makakakilala doon sa mga ganyan. Meron silang parang may mga instincts sila. Kung minsan, follow your instincts at hindi kayo nagkakamali dyan. Kaya maging mapagmasid po kayo doon sa mga taong naririyan. Baka mamaya may mga daladala yan na mga kasangkapan para gumawa ng bomba. Ingat-ingat po tayo. Okay. Mamaya para. Okay, isa pong awitin muli. Sana po ma-enjoy ninyo ang ating mga awitin, ano po. At ito po ay mga pinipili natin para mapapakinggan po ninyo ang lahat ang mga awitin ng ating idol, superstar, Nora Aunor. Be gentle, my darling. Be gentle. From my side, it's lovely to be the star that twinkles in your eyes. So love me, my darling. Remember, be gentle. Far from my side, it's lovely to be the star that twinkles in your eyes. So love me, my darling. Remember, be gentle and true. Okay. Maraming diyan sa Mauti pa rin, sa sa digmaan pa rin diyan na nagaganap sa Marawi, merong tinamaan ng bala, ng stray bullet diyan, yung isang journalist po diyan. At syempre kailangan po talagang ang ating mga journalist diyan, ang ating mga mamamahayag diyan mag-iingat po
Yan, katulad ng isa kong nakita dyan, ayan, na nagre-report sila, no? Naka-best siya. So, tama yun. Pero ganun pa man, kahit naka-best kayo dyan, mag-iingat pa rin po kayo. Kasi, siyempre, hindi natin alam kung saan ang gagaling ang bala. At, siyempre, kung kayo ay may best, baka mamaya, sa ulo kayo mapunteriya, alam ho ninyo kung minsan di katulad noong araw na ang mga mamamahayag ay malayang nakakatakbo sa pagitan ng digmaan, hindi po yan binapansin, pero ngayon iba na. Pakita ninyo, yun. Kung hindi man sinadya yun, ay tinamaan ng ligaw na bala, tinamaan sa leeg, okay na raw siya, si Harvey, isang journalist sa ibang bansa, ito po. At kaya lang, okay na rin daw siya, pero nasa leeg pa niya yung bullet, hindi pa natatanggal. So, hindi okay yun. Nando doon nakatanim pa doon sa leeg niya. Magiging okay lang yun kung iyon ay wala na sa kanyang at hindi na magdudulot ng infection. Baka mamaya magkaroon ng infection yan, ang infection ang ikamatay. Di po ba? Kaya yan kailangan ganun. Ingat-ingat lang. At tayo po ay maya-maya lamang ay magbabasa na tayo. Hindi, ngayon na, sapulan na natin ang pagbabasa ng ating mga horoscope. Iniintay po ba ninyo? Ay, batiin natin ang ating kaibigan sa ating si Ka. Kasama sa media, po. Excuse me po, nangangati, ang lalamutan. Si Miss Terry Alpa, ayan, Hi, Terry. Naka-recover na sa, Okay, thank you. Diyan ka lang. Hello. Okay, sapulan na po natin ang pagbabasa ng ating horoscope. Kung iniintay ninyo, narito na. Umpisahan na natin. Akit swerte. Sundin kung saan ka masaya at susuportahan ang kapwa kung saan din sila masaya. Ganda yan. Suportahan lang. Tuklasin ang kabutihan sa bawat kaganapan. Piliting maging source ng joy sa kapwa. Okay. Gemini. May 21 to June 21 tarot symbol. 3 of Moons. Iwasan ang argumento ngayon, makipagbati sa dating karibal. Swerteng kulay, indigo, lucky numbers. 29, 19, 31, 44, 47, at 25. Cancer. June 22 to July 22 tarot symbol. 2 of Stars. Kumonsulta sa psychic upang magabayan sa mga desisyon. Sa psychic, ayan po. Sa dalawang job order, ayan, offer. Sa dalawang mong job offer, Cancer, kumonsulta sa psychic upang magabayan ang iyong desisyon. Kung dalawa sila para makapamili ka ng tama. Kung minsan, gamitin natin ang ating instinct. Swerteng kulay, ruby red. Lucky numbers, 11, 22, 15, 25, 29, at 33. Partner Vicky, ito ang iyong kapalaran, kaya lang hindi mo naririnig. Sana maganda to, Leo, July 23 to August 22, tarot symbol. 4 of Moons. Mag-ingat sa paggamit ng iyong ATM. Nako, magkakalaman na yan. Maswerte sa kulay, bronze. Lucky numbers, 51, 55, 11, 29, 35, at 15. Ito naman, kay Miss Mape, Nicodemus, Virgo, August 23 to September 23, tarot symbol, 2 of Spears. Kailangan ng pungsoy upang ang iyong bagong property ay makita. Ayan. Kailangan ng pungsoy yan para malaman ang swerte. Swerteng kulay, peach. Lucky numbers, 47, 55, 15. 39, 22, at 44. At yan po ang ating unang apat na bahagi ng ating horoscope reading. At syempre, kasunod ang ating musika ni Miss Nora Honor. It's knowing that your door is always open and your
is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, and the ink stains that have dried upon some line, that keeps you in the back roads by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the coastlines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mama 'cause you turned and I was gone, I still run in silence. Tears of joy might seal my fate, and summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind, gentle on my mind, gentle on my mind. Narito naman ang pangalawang set. Okay? Libra, September 24 to October 23, tarot symbol, the sun. Merong bagong opportunity na madadagdagan ang income. Lucky color, brown. Lucky numbers, 55, 15, 33, 44, 19, at 25. Scorpio, October 24 to November 22, tarot symbol, the lovers. Mag-ingat sa video scandal. Swerteng kulay, watermelon. Lucky numbers, 49, 15, 17, 55, 22, at 13. Sagittarius, November 23 to December 21, tarot symbol, the Hierophant. Tuklasin ang maganda sa kaganapan ngayon. Swerteng kulay, white. Lucky numbers, 33, 13, 35, 22, 37, at 19. Capricorn, December 22 to January 19, tarot symbol, postulant. Mag-ika po upang lumago ang iyong negosyo. Swerteng kulay, lilac. Lucky numbers, 37, 11, 29, 44, 49, at 3. Yan po ang pangalawang bahagi at music. Magulang ko'y ginawa ng lahat ng paraan
I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Oh, yeah, And what else? a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shiny lights. Oh, yeah, And what else? a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Sing it. When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire so fucking bad. Okay, babasahin na natin ang huling 4 na parte ng ating horoscope for today. Yan, lagi niyong babantayan ang ating horoscope, ha? Para kung Biyernes lang kayo nakakaalam ng inyong mga horoscope, at least for a week, pwede niyong gawin ng mga plano, kung merong mang dapat iplano. Aquarius, January 20 to February 18, tarot symbol, the devil. Ang pagkaganid sa kapangyarihan ay aakit ng mga kalaban. Swerteng kulay, magenta. Lucky numbers, 55, 49, 22, 12, 19, at 25. Pisces, February 19 to March 20, tarot symbol, master. Deserving kang tawaging master dahil sa maraming natutulungan. Swerteng kulay, aqua blue. Lucky numbers, 33, 31, 44, 47, 19, at 22. Aries, March 21 to April 19, tarot symbol, page. Maswerte ka sa buy and sell na negosyo. Swerteng kulay,
emerald green. Lucky numbers 22, 44, 15, 19, 39 at 31. Taurus, April 20 to May 20, tarot symbol, neophyte. Mag-focus sa pag-aaral at huwag sumali sa mga fraternity. Swerteng kulay, plum red. Lucky numbers 21, 14, 33, 17, 14 at 27. Yan ang ating horoscope for today. Music. Okay, kayo ba ay malungkutin? Yan, tanong natin yan. Kayo ba ay masyadong mapag-isip? Kayo ba ay masyadong problematic? Yan. Ayan magbudulot lamang sa inyo ng stress. At ang stress yan ang magpapahina ng inyong immune system. Tandaan po natin, kailangan laging maging masaya tayo sa ating ginagawa sa buhay. Ano po? At hindi natin maiiwasan talaga ang kalungkutan. Kaya nga naman, maganda na rin yung minsan kayo po ay nanonood ng mga telenovela, yan, yung teleserye na ating minsan na ating nakikita no sa panonood natin sa
gabi, yan. Kaya ako po sa gabi po ako madalas nakakapanood, bihira sa araw, ano. At siyempre, ang gusto ko, yung kahit ako yung nag-iisa, talagang natatawa ako sa aking mga pinapanood kasi diyan sa pamamagitan niyan, gumagaang po ang ating mga pakiramdam. Ngayon, kung sobra naman ang init, ayan, tutok mo na lang sa iyo ang iyong ventilador. Ngayon, kung araw naman at talagang naiinitan ka pa, marami na sa ating mga lugar ang malalapit sa mga SM, ano po. Ayan, magpunta na lang kayo dyan, magpalamig kayo. Magdala din kayo ng konting baon, ano, para naman ang sa ganon, ay pag may nagustuhan kayo, gusto nyo mag-ice cream dyan, o de bumili kayo, mahirap naman yung pupunta lang kayo para makiupo lamang doon kung wala kayong pera. Ngayon, kung wala kayong pera, dami ng tips natin, ha? Kung wala kayong pera, kung ano man yung mga tinapay na maibabalot mo dyan sa iyong pagpapalamig sa loob ng mall, dalhin mo na. Para naman kung wala kang pambili, wala kang cash, no? Yun na lang ang iyong gawin. No? Doon ka na lang sa labas bumili ng mga mura o kaya kung ano man yung nandiyan sa bahay ninyo, yun na lang ang iyong ibaon. At kung sabi nga nung iba, eat out daw o eat out daw. Kung eat out yan at gusto mong dyan sa mall ikaw kumain, ibalot mo na rin. Pangkaraniwan naman dyan, may mga upuan na, kunwari, sabihin natin, sa Jollibee, sa Chowking, ayan, may mga extra namang upuan dyan eh. Wala namang papansin sa inyo, no? Kung wala kayong, kung hindi kayo o-order dyan, umupo kayo lang dyan, o pil nyo. O, di ba? Pil ninyo, nag-Chowking na kayo, nag-Jollibee, o kung ano man yung food chain na yan na inupuan ninyo dyan, no? Ayan, maganda yan, masaya. Para hindi halata na wala ka palang pera, no? Gandahan mo na lamang yung yung lalagyan ng iyong ibabaon para nang sa ganon ay wow, wala na sila roon. Basta ang importante, na-treat mo ang sarili mo sa loob ng isang malamig na kainan na gaya ng mga sikat na iyan, ano? Basta yung nasa mall, pasukin ninyo yan. Kung gusto ninyo, basta, yun lang ang pinakamaganda ron. At kung kayo naman magsi-shopping din, no? Magwi-window shopping, pwede rin naman yan eh. Wala namang magtatanong sa inyo, may pera ka ba? May pambili ka ba niyan? O, 'di ba? O, bakit ka ba pumupunta sa mga mall o kaya nagwi-window shopping? Ang isang dahilan kung bakit po tayo nagwi-window shopping, sabihin na natin, wala pa yung inyong kaperahan. Pero gusto ninyong tingnan, ano ba yung mga sales dyan? Baka mamaya dun sa mga sales na yan, nandiyan yung mga items na gusto ninyong bilhin, o pagdating na inyong pera, o saka nyo kayo bumili, di ba? Balikan ninyo. Tiyak naman, nandiyan pa rin naman niya, at hindi naman sila basta nagsesale ng misadong ito na lang pares na ito. Ngayon, kung talagang wala na, o edi humanap na lang kayo ng iba. Hindi naman siguro ganun lamang, ang gusto ninyo. Marami tayong mga bagay na gusto na makapagpapasaya po sa atin. Ha? O, yan namang mga lolo at lola, syempre, kung kayo po naman ay mga libre-libre na sa mga sine, o, di ba? Timingan po ninyo ang araw ng inyong sa inyong lugar kung ano ang libre nyong araw at doon kayo manood. Doon kayo mamasyal. 'Di ba? Masaya 'yan. Doon sa katulad ko, senior nga, kaya lang hindi naman libre. 20% discount lang. Okay na rin. At least may discount, 'di ba? Yan ang masaya. Pati yung pagsakay niyo diyan sa sasakyan, may discount pa rin 'yan. Tandaan natin, yan love discount na ating mapapakinabangan, talagang para yan po sa atin. Yan sa edad natin na ganyan, natin lang makukuha ang mga love discount na yan. Kaya samantalahin nyo na, lalo na't malalakas ang tuhod ninyo, no? Lakad na. Yan ang sinasabi ko palagi doon sa mga kakilala ko na talaga namang gustong mamasyal sa mga mall, ang dahilan ay walang pera. Ay hindi, wag. Basta mamasyal kayo. Malalaman po ba, malalaman po ba ng mga tao na nakakasalubong noon na kayo ay walang pera? O, di ba? Hindi. Malalaman ba nila kung hindi nyo sasabihin?
Pag sinabi ninyong wala, edi yun, sinabi nyo, saka lang nila malalaman. Yung iba naman sinasabi, wala daw sila, pero ang totoo, marami naman palang pera. Bakit naman nila sinasabi yun? Ayaw po magpahiram. Maniwanag na yun. Pagka sinabi nyo, sinasabi naman ito, lagi naman ito marami, ayaw po magpahiram. Siguro hindi kayo karapat-dapat pahiramin. Ayan, napunta tayo dyan sa mga manghihiram. Ano po? Kailangan po, pag nanghihiram po tayo, baliharan po natin. Kasi tandaan ho natin, kung kayo po ay palahiram lamang, pagkatapos hindi kinakalimutan ninyo, sasabihin ninyo, mayaman naman yun hiniram ko, hindi po ganun yun. Tandaan po natin yung hiram, yan po ay hiniram nyo, hiniram. Ang ibig sabihin ng hiram, dapat nyong isuoli. Kung kailan kayo, merong dapat kung kailan ninyo ipinangako, gawin po ninyo. Huwag nyo isipin na mayaman yung hiniraman nyo, kaya pwede namang hindi. Huwag pong ganon. Kung gusto pong ibigay sa inyo, yun, bigay yun. Walang bayaran yun, walang palitan, no? Yun, para sa inyo na yun. Pag binigay, eto, kunin mo to. Walang sinabi, hindi ka nang hiram. Hindi niya sinabing, hiram mo yan. Hindi ginanon. Basta ibinigay sa inyo, ay, pasalamatan nyo na kaagad nang nag-uumapaw sa galak. Maraming thank you. Yan, nyo na yan. Ayan na. Huwag na kayong magpalit niyan. Yan. Bigay po yan. So, yan po ang pagkakaiba ng hiram at bigay. Tandaan natin, huwag nating paliitin ang ating mundo sa pamamagitan ng hiram nang walang bayaran. Kasi po, pag nakita kayo ng tao, pag nakita kayo, pwedeng pagtaguan na kayo. Sasabihin, ayan na naman yung manghihiram. Huwag sabihin mo, wala ako. Diba? Ganyan lang po yan. Kaya lagi nating tandaan, kung ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo po ng tama. Okay. Another music, please. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? Mine, oh mine. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 Okay, yan. Yung mga pampatanggal ng stress, manood po ng mga magagandang movie na makapagpapasaya sa inyo. Manood ng mga teleserye sa TV, lalo na dun sa gabi na lang. Kung kailan nagpapahinga na kayo, na-enjoy nyo pa yan. Ano po? Pero siyempre, wag ninyong kakalimutan ng tamang oras ng pagtulog. Ayan. Parang katulad ko, yan nga po, sinasabi ko, no? Pagka medyo nag-iisip tayo, siyempre, minsan naguguluhan tayo sa ating mga pinaplano. Medyo tamang i-relax natin ang ating mga sarili. At yun nga ang isa sa paraan ko ng pagre-relax. Yan yung pagpapanood ng mga
teleserye sa gabi. At isa sa mga yan, sa 7 po ako nanonood eh. Pero may magandang merong magandang teleserye na lalabas sa Channel 2 Ang ganda niyan. Kasi napanood namin yung mga niyan, yung kay Angel Locsin, Ngayon, sila naman ang mga anak diyan. Naku, ang ganda niyan, tiyak. At mai-enjoy natin ang mga panonood natin kung tahimik tayo sa gabi. Yan, kahit nag-iisa, may enjoy yan. Maghahalak kayong mag-isa ninyo. Ayan, matatakot kayong mag-isa. Ayan, mga ganyan bang mga feeling, Pero tandaan natin na yung yung medyo nababago ang ating ginagawa sa gabi, yan. O kaya yung mood natin, yan. Medyo yung mga masasaya, kung kayo naman mahilig sa pagbabasa, O edi syempre, ang pagbabasahin ninyo, kung ano yung trip ninyong basahin. Gusto nyo bang pocket books? Yan. Marami pa rin mga pocket books tayong mga nabibili. Gusto nyo ba o naha-hire? O ang gusto nyo ba ay magluto? Magbasa ng mga tungkol sa pangkalusugan? Yan, marami po tayong mapapagtripan na pwede. At ang pinakaayo ko po, noong panahon na yon, noong mga panahon ng, bang year yan, mga 70s, yung bago nag-martial law, ayoko pong mga nakakabasa noon ng mga, yung bang mga katulad nito mga digmaan na ganito, kasi parang nalulumbay ka lamang po di ba? Nalulungkot ka dahil nakikita mo may mga namamatay. Kaya mas gusto ko po yung dati, hindi po ako nakikinig sa mga balita, kaya lang ngayon kailangan nating buksan ang ating mga mata sa mga kaganapan sa ating paligid. At saka noong araw po, akala ko po sa Pilipinas lang nangyayari itong mga ganito dahil nga high-tech tayo, lahat ng mga lugar nakikita na natin na akala natin dati tayo lamang ang tinatamaan ng bagyo, tayo lang ang tinatamaan ng kung ano-anong klaseng kalamidad, tayo lamang yung nasusunugan ng ganire, ng mga aksidenteng ganon, ng mga lindol, Pero nung makita na natin yan, naging high-tech na nga po tayo, ultimo lahat na sa buong mundo na nakikita na natin. Kaya ngayon, masasabi natin na mapalad pa rin po tayo sa mga nangyayari, bagamat itong kailangang mabago at mawala ito pong digmaang ito na sana po ay maging maayos na. Iyan po ay isang kalungkutan para kahit kanino man, lalo na po yung mga nangakatira dyan sa lugar na yan. Sapagkat walang kasing kawawa naman sila. Naiipit sa bakbakan, namamatayan, Kaya patuloy pa rin po nating ipanalangin ang lahat ng yan. Sabi nga, ang pananalig po na faith can move mountains. Ayan. At kung ano man yung mga nararanasan natin na yan, siyempre, natatapos din yung mga ganyang klase. At yan po yung sinasabing natin na naman na sitwasyon. At ang mga sitwasyon po, yan po ay meron din pong katapusan. At yan po ang asahan natin at panalangin natin na matapos ng maaga, nang sa gayon, hindi na sila abutan ng mga panahon ng katulad ng mga nagpipiesta, di ba? Papasko. Sana ngayon pa lang, itong mga panahon pa lang na ito ay matapos na ang lahat ng yan, ng kaguluhan. Ipanalangin pa po natin yan, patuloy. At syempre, pinakikinggan tayo ng ating Panginoon, anuman ang iyong sekta, basta tungkol sa panalangin at pagtawag, isa lang ang dumidinig niyan, isa lang ang ating tinatawagan, at iyan lamang ang ating poong may kapal. Okay. Another music para sa lahat. Yung gusto ko na yung yung second nating flashback. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the
some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Okay, yan. Ang ganda niyan ha. Kung talagang kayo tinatamad, ayan, ipahinga ninyo. Yung mga pagtatamad naman na sinasabi ko, hindi naman yan yung pang araw-araw siguro na ginagawa ninyo. Ano po? Kung sobra-sobra na po ang inyong trabaho, mula Lunes hanggang Linggo, pagkatapos 24 hours, konti lang ay tinutulog ninyo. Oh, hindi ho kailangan na sagad-sagarin ang inyong kalusugan at baka mamaya kayo po ay magkaroon ng karamdaman. Baka ang inyong mga pinaghihirapan ay mapunta lamang para sa inyong recovery ng inyong kalusugan. Okay, napunta tayo sa recovery. Ating batiin ang magkakapatid na ito, no? Aurora, si Aurora Balcuatro, no? Si Delia Mago at si Josie Reforma. Okay, wish for continuous recovery kay Aurora, no? At kay Ate Josie. Yan. Ay happy birthday sa iyo. Kailan yan? Sa Lunes, ano? Sa 19. Pwede bang bumisita dyan sa inyo na may kasama ako? Ayan, may kasama, magsasama pa, no? Dalawa lang isasama ko, ha? Okay, at na magkita-kita at nang may isi-share sila sa inyo. Okay. At gusto ko rin na siyempre madalaw kayong muli. At sa mga may mga birthday, ano po, happy birthday po sa inyong lahat. At wish ko po na matupad lahat ang inyong mga ninanais at layunin sa buhay. Hindi po natin kailangan paalala doon sa mga wala. Sasabihin nila, hindi na dapat i-celebrate ang kanilang birthday. Huwag po. At simba po ninyo ang inyong kaarawan. Kahit po yan ay mag-eat out na lang kayo ng simple. Kung kayo ay mga tatlo, ginawa ko na po yan eh. Tatlo lang kami. Ako, si Bunso, at saka si Bunsong Apo, si Alexa, at saka yung aking asawa nung nabubuhay pa. Ayan, nagsimba po kami ng antipolo. Tapos meron dong isang kainan na order ako ng pansit. Sobra-sobra pa sa amin. Tapos pagdating sa bahay, meron naman din palang inihanda yung aking mga anak. Nagkagaling, masaya. Masaya yung paminsan-minsan nag-i-eat out kayo, ha? Eat out. Meron din mga eat out na sinasabi. Ayan, sige, labas lang tayo. Dito tayo doon. Doon tayo sa may bubong. Lumabas ng bahay, doon sa may bubungan ng bahay, sa rooftop. Doon, naghanda ng pagkain. Okay. Nakaready. Ayan, sige. Yung ating happy birthday song, muli, para sa lahat ng mga birthday, sa mga may anniversary, para sa inyong lahat. Inihandog po natin ang awitin ng happy birthday, lalong-lalo na po kay Josie Reforma ng Medna sa Angono, Rizal. Pakinggan po natin.
special for you. It's your birthday and you're special too. So I brought some guanks from the outer Guank Zoo. They honk and squonk and sing just for you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Open your eyes, here's a present. More crazy creatures, don't worry, they're pleasant. They're upside down dweebs on inside out swings. They do things backwards, and backwards they sing. Which means happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. There's a party today, a once a year occasion. A party is coming your way, your birthday celebration. The grandest present I've saved till the end, 'cause you're the bestest of all of my friends. Here's Mickey and Donald and Goofy too, to celebrate your birthday with you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. I wanted to tell you in my own special way that you're extra special, so have a great day. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Sing along. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Come on! Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Come on! Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Bigay na tayo ng oras. Ang oras po natin sa buong kapuluan, alas 2:37 ng hapon. At ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maximum Corporation. Gamot na hinahanap mo ay pinapamabisa, wag na wag ka magkakamali. Piliin lang ang tama, sodium at formate at dapat lang acidic. Crystal and pure, para ang pera mo ay sulit. Ito na nga ang kasagutan upang may iwasan ng sakit. Konting halagang ilalabas, magandang kalusugan ang kapalit. Mag-maximum vitamin C na kaibigan na nito ang awit mo'y pakinggan. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. Kung may allergy, hindi mo na kailangang maggamot. Pati na asthma, arthritis o dengue, sabi nito, glaucoma at fatigue, hemorrhoids, constipation, cancer, pneumonia, tapos ang iyong depression. Sa diabetes, huwag na huwag mag-iiis, pati sa napakadelikadong cardiovascular disease, napakarami pang sakit na maximum lang ang sagot. Makinig ka sa akin at di ka malalagot. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. And be stronger, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. Okay, ang Maximum Corporation ay hinatid sa atin ang Maximum Vitamin C. Maximum Corporation gives you the best health products in the market since 2010 po. Affordable for the whole family.
At syempre, kung gusto po ninyong mas maka-discount, kayo po ay magpamiyembro para makamit ang lifetime discount. Tayo po ay merong maximum vitamin C. Ang maximum vitamin C ay non-acidic po. Ayan, change na po. Ang maximum vitamin C ay non-acidic vitamin C po ito. Pure sodium ascorbate. Makikita po ang opisina for product knowledge po at business orientation. Magkita-kita po tayo sa office natin. Diyan po sa Unit 1228 Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Diyan, malalaman po ninyo ano ba ang taglay. Yan, maximum vitamin C. Tingnan natin ano ba ang mga para saan ang maximum vitamin C. So, ang maximum vitamin C po, ito po ay pure sodium ascorbate. Ano po? Non-acidic vitamin C. No side effects, no contraindication, no overdose. Anything po na sumobra po, ano po, kung gaano man yung nainom ninyo at akala nyo po ay sumobra, hindi po, wala pong overdose to, no? At ito po ay mas natutunaw lamang po, sumasama po sa mga ihi natin yan. So, water soluble nga po. Kaya po ito ay anything na sumobra sa inyo, pag inom, yan po ay ilalabas po lamang natin. Ano? So, say for the whole family, only 750 per box po niyan. At ang laman po ng isang box ay 100 capsules. Ano po? At yan po ay mababahagi ninyo kasi po yan po ay naka-blister pack. Ano po? Okay. Meron tayong Maxi Green. Ang ating Maxi Green ay 8 superfood combination po ito. Ano-ano ang mga sangkap nito? Ano po? Siyempre, ang guyabano po at mangosteen, pwede po iyan na pag-isa-isahin pagka ay binibili po natin. Pero kung ang kombinasyon po niya ay 8, no po, sa isang kapsula, ay nako, napakaganda po niyan sa ating katawan. Lahat po ng mga kulang sa sustansyang mga pangangatawan dahil nga sa mga pagkain natin na hindi na po gaanong masustansya, ito po ang mga kailangan natin para i-supplement po sa ating katawan upang manatili tayo sa magandang kalusugan. So, ang 8 superfood combination ng Maxi Green ay guyabano at mangosteen, merong barley at wheatgrass, merong spirulina at chlorella, meron siyang moringa at spinach. So, suportahan ang inyong kalusugan, mag-Maxi Green po. 30 tablets po ang laman ng isang bottle, good for a month. Ano? Okay. At meron po tayong Maxi Coffee. Ang ating pong Maxi Coffee, yan po ay cappuccino flavor. Ano po? At 8-in-1 po yan. Ano-ano ba ang kanyang sangkap? Meron po siyang agaricus, acai berry. Meron po siyang barley. May malunggay, may mangosteen, syempre merong coffee flavor, meron siyang non-dairy creamer at ang kanyang ating pinagmamalaki na sweetener ay ang stevia. So safe po ito sa mga diabetic at kung ayaw magka-diabetes, mag-Maxi Coffee na. Okay, sa mga coffee lovers, yan, Weight Watchers, yan, mag-Maxi Coffee. Okay? At syempre, meron tayong Maxi Juice. Ang Maxi Juice, yan po ay ang ating super juice, no? May chlorella na pampatangkad, may gotu cola na pampatalino, may malunggay sa nutrisyon at ang guyabano na anti-cancer, no? Marami pong sustansya na madadala at may bibigay sa ating katawan para suportahan ang ating immune system. At syempre, mahilig sa baon ng ating mga anak, yan na lang po ang ating ipabaon ngayon. Kung ang mga may edad naman na gusto rin syempreng mag-juice, mag-Maxi Juice na kayo, matutulungan pa na may gotu cola ito na kung kayo ay may magkamalilimutin. Ayan. Sa mga humihina na mga memory, ito po ay maganda para sa inyo. At ngayon ay meron pa sila ngayon mga bago. Ano po? Naggawa sila ng sabon na ito, ayan. Meron tayo ngayon, ayan, may kopya tayo, ayan. Hindi nasisira yan, nakalaminate. Para makita natin at lagi pagka hugutin na lang natin sa bag, hindi natutupi, ano. Okay, meron siyang Maximum Science of Beauty, meron tayong mga sabon na para saan? Okay, para saan ba yung mga sabon na yan? Meron siyang Mangostana soap
anti-acne at firming soap yan. Meron siyang gluta soap, whitening and firming. Meron din siyang oatmeal soap para po ito sa hypoallergenic and exfoliating. Para pagka kinukuskus nyo sa mukha ninyo, ayan, natanggal-tanggal ang mga dead cells na yan. At meron ding coffee soap, deodorizer, and energizer. Ayan, okay. Meron pa rin silang ibang product na nando doon ngayon. Nadagdagan na po yan. Kaya punta lang po kayo sa opisina. Saan nga yung opisina? Sa room 1228. Ayan po yan. Room 1228 sa ADB. Sa Mega Plaza po yan. ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Yan. Magtungo lamang po kayo doon. At siya nga pala, batiin po natin ang ating mga kaibigan, si Lynn Cuico, dyan sa countryside. Ang ating mga makaka-meet mamaya. Magmi-meet kami nila Nilda Moreno Tapia at Maridel. Ayan, Rogando, Mendoza. Ayan, antay-antay, kita-kita ha. At mamaya, siyempre, pag aalis na ako, text-text na lang. Okay, text nyo na rin ako para malaman ko doon na nga ba talaga tayo magkikita-kita. At sana makarating ako dun sa lugar. Hindi ako mahirapan sa aking pagpapark ng aking, napakala mo kung ano ipapark, motorcycle lang po. Pero nahirapan din ako nung minsan na ako po ay nagtungo dyan sa may Ayala Corner, Paseo de Rojas. Yan, nagpunta yan dyan. Kaya mamaya dyan ako pupunta. Ako, bahala na. Bahala na si Batman kung saan tayo sa ano dyan, lilikod dyan. Puro one way yung aking nalikuan, kaya napakalayo ng aking inikutan nung first time kong nagpunta dyan. Ngayon hindi kaya ako maliligaw ngayon. Tingnan natin ang abangan ang susunod na kabanata. So yung next song natin, pakinggan natin. At mamaya po, may piplay po tayong video ng ating kaibigan dyan sa tungkol sa Independence Day. Sige po. I love how your eyes glow whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me tenderly, but darling, most of all, I love how you love me. I love how your heart beats whenever I hold you. I love how you make amends whenever you scold me. I love the way your touches always comfort me. But darling, most of all, I love how you love me. I love how your eyes glow whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way your touches always comfort me. But darling, most of all, I love how you love me. I love how you hug me. I love how you squeeze me, kiss me, please me. Love how you love. I love how you love me. I love how you love me. I love how you love me. I love how you love. Okay, ayan. Hindi ho alam ng aking kaibigan na ipe-play ko itong video na to. Pero ako ay natutuwa dahil sa kanilang samahan, kung ako ang tatanungin, sasabihin ko na lang din na mas siguro mas maganda yung kalagayan mo diyan, kaysa yung uuwi ka dito pagkatapos makikipag ka sa ibig sabihin sa politics, mahirap yan alam mo naman, lalong mahihirap yan. Makakatulong ka
mas makatutulong kayo sa ibang bagay, sa ibang pamamaraan. Hindi naman natin kinakailangang maging public servant para makatulong tayo sa ating kapwa. So, ipapakita natin ang bidyong ito na gusto kong malaman din nila na kahit nasa ibang lugar kayo, meron din kayong ginagawang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Tingnan po natin. By example, he was a very good president of Círculo Caviteño and a great president, a great chairman of the council. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Elmer Blanco. Ikot lang ako. Lupain ng ginto't bulan-lan, pag-ibig na sa kanyang panglan, naalam man. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikisa sa amin sa pagdiriwang ng ikasandaan at 19 na anibersaryo ng ating kalayaan. Sa lahat ng kasapi, sa mga nanunungkulan sa Konseho ng mga Pilipino sa Austria, ang CFA, at sa mga Pangulo ng iba't ibang kinalawan ng mga asosasyon dito sa Austria. Sa inyo ang aking unang pasasalamat sa pagtulong, pagbabay at pagsuporta upang manatili ang ating samahan. Malugod na pagbati sa ating Deputy of Mission at Consul General Sulpicio Miguel Confiado ng Pasukan ng Pilipinas. Ang kanyang may bahay, Ginang Priscilla Ramos Confiado. At sa kabuuan ng Pasukan ng Pilipinas na narito ngayong gabi. Binabati ko rin po sina Father Mars Saulga, Father Ron Sandoval, Father Tani Cayetano. May pagbati sa ating mga sponsors, Mr. Albert Wang, BCT, Irene, Siegfried, Snyder ng Qatar Airways, Dr. Glossy Sergery ng Nomi Pinoy Relax, Mr. Ravi Chandran, Manigram Investom, pagbabago sama-samang adhikain. Ito ang tema ng ating kalayaan. Ang pagbabago ay kailangan mula sa bawat mamamayan. Tungkulin ng bawat isa na itaguyod ang pagsulong ng bayan. Pag po natin iasa sa mga naturingang pinagsilbi ng bayan ng pagbabagong iasa ay lubusang makamit. Ikaw, kayo, tayong lahat, kapit-bisig natin gampanan ang gawain at pagsikapang tuparin ang minimiti kaunlaran, kasaganaan at kapayapaan. Patumang ito ang tunay na katibayang meron tayong pagbabagong makakamit. Ang CFA ay samahan ng iba't ibang asosasyon
na hikayin at lalong ay makatulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Makikita po ninyo sa mga videos at video ang mga nagawang proyekto ng CFA sa simbahan, sa paaralan, sa bayang punan, sa mga biktima ng kalamidad, sa may kapansanan at sa mga nangangailangan ng gamot, damit at gamit at iba-ibang pangangailangan ng ating mga kababayan at kapuspalan. Sa tulong ng miyembro ng CFA, ang mga tumutulong na asosasyon at institusyon, nagawa natin lang ito, kaya sana makisa at magkapit-bisig tayo, lalo na may nagaganap na kaguluhan sa ating bansa. Ipanalangin po natin na matigil ang karahasan at magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Muslim man o Kristiyano, sana po magkaisa tayo. Sa ating mga sponsor, ang BECT, Aeromeet, Nomit Pinay Relax, MoneyGram Investco, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin para makatulong sa aming mga kababayan at kapuspanan. Sa lahat ng naririto ngayong gabi, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang CFA, mabuhay na tayo lahat. Thank you so much, Mr. Edgar Blanco. Okay, yan. Yan ang ating kababayan na nasa Austria na po. At yan, din na nila idinaos ang pagdiriwang na 119 na taon ng kasarinla ng Pilipinas. Ano po? At siyempre, natutuwa naman ako dahil mayroon silang mga programa na tumutulong po sa ating mga kapwa Pinoy. Ano? Meron nga silang napauwi na matagal nang nando doon, nag-TNT na. Kailangan napauwi nila ng maayos yun. Ganyan lang po naman tayo, no? Kung meron po tayong magagawang mga tulong sa ating kapwa, magagawa nga natin kahit na hindi po tayo public servant. Sa sarili nating pamamaraan, kahit hindi tayo mayaman, meron tayong ibang pamamaraan kung paano tayo nakakatulong sa ating kapwa. At nakatutuwa na ang mga kababayan natin, bagamat nandiyan sa ibang bansa, excuse me po, talaga namang sumusuporta sa kanilang mga kababayan, sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan ng tulong. At dahil po oras na upang tayo po ay magpaalam, ako po ako lang palang mag-isa. Kumustahin na lang uli natin, paratingin natin muli ang ating pagbati sa ating kaibigan, partner tandem Vicky Custodio sa kanyang programa dyan sa Bigwas Station sa Palawan. Ano? Good luck sa iyo, friend. Pagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Ganon din si Tina Aguirre, no? Nakita ko siya dyan. At magkasama kayo, hindi ka masyadong nalulungkot dahil ikaw ay may kasama. At sa ating pong mga kababayan na nasa sa ibang lugar, sa ating mga kaibigan na nanonood at manonood pa ng ating programa, inaasahan po natin na sana po ay manatili silang nakasubaybay sa lahat ng mga programa dito po sa Kakampi Online. Maraming salamat sa ating manager, Mape Nicodemo, sa ating boss, Sir Rizal, no? Kay Miss Ami at saka kay Allen na nandito po sa kasama natin sa Kakampi Station. Na po. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Maraming pong salamat sa pagsama
kasama ninyo. Sana po ay nagugustuhan po ninyo ang ating mga pinatutugtog na mga awitin ng ating idol, no? Superstar Nora Aunor. Tandaan po natin na ang mas maganda po, mas masayang balikan ang ating mga nakaraan, maganda pong balikan din yung ating mga musika. Kaya po ito po ay aking binuhay at patuloy na ipinaparinig sa inyo. Nakakatuwang balikan ang mga awitin ng araw sapagkat may mga laman. Ano po? Ganun po yun. At syempre, hindi ko naman po tinatawaran ang mga bagong mga awitin sapagkat nakapagdudulot din ito. Lahat ng musika ay nakapagdudulot ng maganda po at sa ating mga pakiramdam, pampapawi ng lunas, pampalunas ng mga pagod, at mga isipin natin upang maging masaya ang ating kapaligiran, ang ating pagtulog at ang ating mga gawain sa pamamagitan ng mga musikang iyan. Hanggang sa susunod na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Paalam. It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't believe we're through, but what can I do? And now that we must part, although it breaks my heart, you'll never see me cry, and you won't hear me sigh. It's time to say we're through. It's time to say adieu. It's time to say goodbye, 'cause you have changed your mind. It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't believe we're through. What else can I do?